Hi everyone! I'm Jimpy and this is Rewind, a throwback podcast. Hi to our listeners sa ating mga ka-rewind. Dahil nandito na naman tayo at mag-rewind to the past with a sip of wine. Dito lang sa Rewind, a throwback podcast. I'm Jimpy again, your the owner of this podcast. Paano ko ba hindi ko pa alam kung paano ko i-describe. Pero kasi ito yung third episode na ni-record natin. Malamang hindi ito third episode sa pinakinggan nyo. Pero aminin na natin, wag na tayo mag-ano-ano. So bago pa lang, naninibago pa tayo. And ang pag-uusapan natin ngayon, ang isa sa mga well-loved na Korean drama adaptations na ginawa dito sa Pilipinas. So, ang dami niyan, di ba? Uso yung mga remake na yan. Ang dami ng taong mga, anong tawag dito? Naumay, nautana, kasi puro remake na lang. Pero, akalain niyo yun na meron at meron pa rin talagang magandang mga remakes. At naniniwala ako na kaya tayo magde-devote ng isang episode for this. Kasi ito talaga, title pa lang, why this is the best K-drama adaptation na ginawa ng Pinoy, ang Pure Love or kilala bilang 49 Days sa Korea. At kasama ko ngayon, huwag na tayong lumayo para GGSS na talaga, di ba? Total, ito naman yung description nyo minsan, di ba? Kasi nga, pero ano naman yun, hindi lang yun basta description, ma-justify yun. O kasama ko ngayon ang naging associate producer. Sa loob ng ilang weeks kayong tumakbo? Ng Pure Love. Naku, hindi ko masagot. Parang basta 20 plus, di ba? 20 ba? 21? Yeah. Like 20, yeah. Parang 95 episodes ba sa ano? Mm-mm. So, ang naging associate producer ng Pure Love, na lagi kong kachika, kasi di ba nung kailan inerito ulit sa Kapamilya Online Live. So, every time na meron akong madi-discover talaga na something at may maaalala, i-message ko siya agad. Silang dalawa. Ang isa si Mama Bing, yung head writer. Yung isa sa mga writers ng Pure Love. Pero ito talaga, consistent kami ni Ate Rina every time na mag-uusap kami, hindi pwedeng hindi matatouch ang Pure Love. So, let's welcome, ang dami ko na sinabi, Karina Parza! Hi guys! Thank you so much, JP, sa pag-contact sa akin para balikan ang isa sa mga favorite kong show. O, di ba? GGSS. Dahil di naman kita kinonta kasi regular naman tayo nag-uusap. Ay, nga pala. Huwag na natin ikubli na talaga. Sige. Anong tawag dito? Ito yung mga namin. Ito yung mga usual din talagang conversations. Pero medyo filtered na. Kasi syempre may mga bagay kayong hindi pwedeng malaman. Charot. Pero simulan na natin. So yun na nga, sasagutin namin by the end of this podcast or by the end of this session kung bakit sa tingin namin. Well, kasi ewan ko kung maniniwala kayo dahil napaka-bias naman na nito, no? Unang-una sa lahat. Dahil taga Pure Love si Ate Rina. Pero kaya nga namin patunayan yung claim namin. Yes. Na Pure Love is the best K-drama adaptation na ginawa dito sa Pilipinas. Yes. So, Ate Rina, ikaw na mag-refresh sa kanila. Ano nga ba ang kwento ng Pure Love? Sino mga naging bida sa remake nyo noong 2014? Sige. So, ayun na nga. Pure Love is an Korean adaptation which is 49 Days. So, yung story niya umiikot dun sa mga cast namin. Sabihin ko na ba yung mga cast? Oo, pwede. Sige. Go. So, pinagbibidahan ni Alex Gonzaga na bagong lipat mula sa Channel 5 pa siya. Ay, correct. Ito yung first drama niya sa ABS ulit. Yes. So, very excited kami nung time na yun kasi ito yung after niyang lumipat ng TV5, yun yung binigay siya sa amin parang gawa ng project. And so, then, first choice niya siya talaga? Oo, Alex Gonzaga na talaga kami time na yun. And then, yung mga ibang cast namin, nag-audition yung mga yun. Lahat sila. Nag-audition sila. Pero, yung ibang cast naman is talagang, sila na talaga yung bet nung ibang writers namin, nung ibang producers para gumanap sa role na yun. So, yun. So, we have Alex Gonzaga, who plays the role of Diane, and si Yen Santos, di ba?
Nabigyan ng Yes. break si Ian Santos. Siya naman yung gumaganap na Isabel dun sa show. Which is, mamaya i-discuss namin ano ang connection nilang dalawa. At Correct. yung isa pang best friend, si Kayla, na ginagampanan naman ni Yam Concepcion. Fresh from dugong buhay. Fresh from dugong buhay. At yung isa pa nilang kaibigan, si Ana Luna, na si Ana Luna, sa natatandaan ko, reco talaga siya nung director namin, si Direk Ronnie Velasco. Parang she discovered Ana Luna pa nung parang nanonood siya ng play or basta parang gano'n, nakita niya si Ana Luna. And then from there, nakita niya na talaga ng potential, which is talagang super, super agree kami na para talaga sa kanya yung role. Na si Jackie. Yes. So yun, yung tatlong magkakaibigan na yun. And plus si Yen Santos, who plays the role of Isabel. Tapos punta naman tayo sa mga lalaki namin. Nako, favorite ko din itong mga to. So, syempre, isa sa mga bida ay walang iba kundi si Arjo Atayde na fresh from dugong buhay din ng time na yun. Yes. Anak ni Tita Sylvia. Hello. Hi, Tita Sylvia. Yes. So, si Arjo, magaling naman talaga si Arjo. So, para siya yung gumanap na Raymond dun sa story na fiancé ni Dayan. Yan. Tapos, isa pa naming bida, si Dave. Ayun na nga, na ginagampanan naman ni Joseph Marco. Ano po na show ni Joseph Marco? Honesto. Galing siyang honesto niyan. Ayun na nga, na sa pagkakaalala ni JP, si Mama Bean, yung isa sa writer namin, ng talagang may choice sa kanya. Ang kwento kasi ni Mama Bing dyan, basta daw isang beses, hindi ko alam kung nasa parlor ba siya or nasa bahay. Basta ganun. Tapos napanood niya sa Honesto na parang, di ba meron kayong Dave talaga in mind? Yeah, na hindi na siya pumwede. Huwag na natin sabihin kung sino. Ay, oo nga pala, yun. Ayun, so, si Joseph Marco, nung time din na yun, hindi ko pa nakaka-work si Joseph Marco. Na-excite din ako. Kasi sabi ko, nga no, si Joseph Marco may potential. So, ang ganda ng height, ang charming niya. Ang charming ng features niya. Sabi ko, pwede. Tapos, yung dalawa pa naming cast, si Scheduler, na sobrang crucial at sobrang ganda ng role niya. Siyempre, walang iba kundi si Matt Evans. Correct. Na wala nang dyan. Talagang subok na sa actingan yan si Matt. At siyempre, ang isa na din sa batika na si Aaron Villaflor. Yun yung mga main cast namin. At iba pang mga cast namin, syempre sila Miss Sunshine, isa ding produkto ng Dugong Buhay. Of course, si Mr. General Luna. Yes, John Arcilla. Before he was General Luna, he was Diane's father. Yes, and during the time na ginagawa yung General Luna, ginagawa din namin, nagtitiping siya doon, ginagawa rin yung Pure Love. So, nagsushoot na siya niyan ng Dugong Buhay, ng Dugong Buhay, ng General Luna. Yes, super yung support namin kay Tito John. Kasi nga, alam namin na, iba, may ganap. Iba yung ganap na. Oo, kaya, ayun, so thank you talaga, Tito John. At alam mo yun, ang hirap nung pagsabayin mo yung TV, tapos may ginagawa ka pang movie. Tapos ang laki ng pelikula, di ba? Parehong malaki yung project. Yes. Ayun, yun yung mga major cast members. Major cast namin. Ayun lang. Tapos, pwede ko na bang isingit to? Kasi naalala ko, during the time nung parang iniisip namin, how are you going to present the cast, pati yung characters? Tapos parang we've all come up to a decision na this is an ensemble project. So wala siyang yung talagang sasabihin mo, bida. Kasi yung characters namin na in relation na din sa story ng Pure Love, yung buhay nila ay tahi-tahi. Delikado ang mga buhay nila. So, kung tatanungin nyo kami ba, ano ang kwento ng Pure Love? Ang buhay ng isa ay konektado
sa bawat isa, sa kanilang lahat. So, yun ang kwento ng Pure Love. Kaya, yun yung cast namin, nakaka-excite. Yun lang. Correct. Pero ang pinaka-summary talaga ay si Diane ay isang di ba? Perfect perfect ang kanyang family. Yes, yun pa lang, tungkol doon ng Pure Love. Perfect ang kanyang family. And si Diane, who plays the role of, si Alex Usaga, who plays the role of Diane, magpapakasal na siya sa kanyang, fiancé na si Raymond. And all of a sudden, fate comes in at ayun na nga, na-aksidente siya. And nagkaroon siya ng chance para malaman ang katotohanan. At ang katotohanan pala ay niloloko pala siya ng best friend niya at ng fiancé niya na si Raymond at si Jackie. Kayla. So, si Kayla. Jackie. Kayla pala. Hindi ko na maalala. Si Kayla. So, ayun. Yung pa lang, di ba? Parang, kung hindi pa nangyari ang kapalarang ito, hindi mo pa malalaman na hindi pala totoo ang buhay na isinasabuhay ko sa lupa. Alam mo yun? Hindi pa mangyayari yung ganun. Ayun. Tapos, ang pinaka-challenge ng show na yun ay, kailangan niya, kaya siya Pure Love is because kailangan niyang mag-collect ng 3 tears. At ito ay hindi lang basta tears na luha na parang umiyak ka lang. No! Yung tears na yun ay kailangan pure tears because ito yung tears na nanggaling sa mga tatlong totoong taong nagmamahal sa'yo ng tunay. Na, may twist tayo syempre, na hindi mo kamag-anak, hindi related sa'yo by blood. So, kapag nakakolekta siya ng 3 pure tears, makakabalik siya sa kanyang katawan at makakabuhay siya. Mabubuhay siyang muli. Yes. Yun. So, dyan papasok si Isabel na si Yen Santos ang gumanap. Yun yung dahil here comes Isabel na ginagampanan ni Yen Santos na ang character niya, kung napanood niyo sa trailers o sa show, ay wala na siyang buhay. Lifeless na siya. At di ba may mga ganong tao sa totoong buhay? Aminin mo. Yung parang surviving na lang, hindi na sila living. May ganun yung tao na yun na parang, okay, sige, Monday, Tuesday, hanggang Sunday, routine na lang ang ginagawa nila sa buhay. Wala na silang buhay. So, si Isabel, ganun siya. Gusto na lang niya mamatay. Wala na siyang buhay. Bakit? So, may reason behind nun. Doon naman papasok yung character ni Matt na ginagampanan niya ay si scheduler. So, namatay si Matt way before. 2 years ago. Ayun. Thank you. At hindi niya yun kinaya. Kasi para sa kanya, nakadepend ang buhay niya, ang happiness niya dun sa taong sa boyfriend niya, si scheduler. So, ayun, mula nang namatay si scheduler, si Matt, hindi niya na nakitaan pa ng saysay ang kanyang sariling buhay. Yes. So, di ba parang naririnig na natin yun na parang yung mga taong poor na yung spirit, weak na yung sila yung mga madaling sapian. Oh my God, oo nga. Uy, ngayon ko lang na-catch na oo nga, kaya pala. So, may ganun siyang element. Hindi siya yung talagang ghost. Siguro may ganun siyang element. Pero actually, totoo siya na parang, oo nga, no? So, may mga spirits na nagwa-wander sa paligid natin. Kung ikaw, wala na kwenta yung buhay mo, paggamit mo na lang yung katawan mo sa iba. So, yun ang kwento ng Pure Love. Oo. Ginawa mo naman horror tong Charot. Naging horror bigla? Ano ba yan? Hindi kasi baka isipin mo, yung mga hindi nakapanood ng Pure Love, so horror ang Pure Love. Hindi ganun. So, ngayon, nagkaroon ng chance si Diane to use Isabel's body. Dahil nga, si Isabel ay walang kamalay-malay sa... hindi niya na nararamdaman ng katawan niya. Yun. Tsaka doon na mag-unfold lahat ng mga twists, at mga turns, at mga kung ano-ano yung sinasabi natin kaninang tagpi-tagping buhay nila.
Yes, Oo, di ba? tagpi-tagpi ang buhay nila. Okay. Nakaka-excite. Ano ba, So, bumalik yun. lahat? Kaya nga eh. So, syempre, alam na alam mo by heart ang kwento ng Pure Love dahil taga Parang Pure hindi Love na. ka. Charot. Pero, yung original, which is 49 Days, na pinalabas dito sa Pilipinas noong 2011, actually, pareho yan, no? Medyo pareho kasi, July 2014 ang Pure Love nyo, di ba? Tapos, July 2011 din, yung 49 Days sa Talaga? ABS. Oo, hindi ko na lang. Ah, Kasi alam ko yung, basta parang birthday ko, ang galing. finale nung, Pure finale nung love. papalitan yan. Talaga. Tapos the following Monday, Pure Love na yung kapalit. Really? Oh, ang galing. Yun. So, pero, nanood ka ba nung original na Of Pure Love? course. Of course. Maraming beses ko siya pinanood. The first time na napanood ko siya, wala pang remake no. Hindi ko pa alam na may plans ng ABS to have a remake ng Pure Love, ng 49 Days. And then, nung pinanood ko siya noon, natuwa na ako, lalo na yung kapatid ko. Kasi nga, sabi ko, paano kwento niyan? Nahawa lang ako sa kanya. Sabi niya, ate, sinasapian yung katawan, ganyan-ganyan. Tapos, dun siya nakakagawa ng mga plano niya, ganyan-ganyan. Sabi ko, ay, ang galing. Hala, tapos ibig sabihin, kailangan niya magpalit ng nuances niya, ng anyo niya, pag sumapi na yung soul nitong tao na to sa katawan niya. Sabi niya, oo, ganyan. Sabi ko, hala, di ang galing ng artista, ganyan-ganyan. So, yung mismong premise pa lang nung 49 Days na Korean, so, parang engaged na ako. Tapos, isang araw na lang, nalaman ko na, i-remake yung 49 Days sa atin. Tapos, ibibigay siya sa unit namin. Mm-hmm. Ayun na. Hanggang sa na-excite ako. Sabi ko, hala, kaya ba yan i-pull off? Nagkaroon ako ng parang, shocks, kaya ba? May artista ba na kayang gumanap ng ganyang role? Nagkaroon ako ng ganun. Tapos hanggang sa, ayun na, nagising na lang ako na parang ginagawa na pala namin siya. Nandun na kami sa casting stage. Nagpe-pre-prod na kami. Hanggang sa unti-unti nabuo yung cast. Na which is sobrang ganda ng mga nangyari. Kasi feeling ko dahil sobrang bago lahat nagkatrabaho. Alam mo yung may ganun siyang element na sige, try natin sa ganito, ganyan. So, lahat ay parang tinitimpla yung mga tao. Kaya, ayun, nag-gel naman ang mga bagay-bagay. Kaya, feeling ko, isa yun sa naging success ng show. Kasi, pati yung mga artista namin, pinanood din nila yung 49 Days. At sila mismo, nagandahan sila sa 49 Days. So parang nandun din yung sa kanila, responsibility sa kanila na, gagampanan ko ng mabuti tong role na to. Kasi nga, we don't want to fail yung viewers na minahal yung 49 Days. Siyempre, lalo na yung mga K-drama fans, diba? Correct, oo. Ang Pinoy K-drama fans. Well, to tell you honestly, even people who are working sa ABS, K-drama fans din kami. Alam mo yun? So, pati din kami, nandun din yung parang eagerness na, kailangan natin tong pagbutihin. Yes, Na-excite din kami. Ako naman, aaminin ko na. Familiar ako sa Pure Love, sa 49 Days sa Korean, pero hindi ko talaga siya nasubaybayan. So, syempre itong Pure Love, nagkaroon na ako ng parang excitement dito, bukod sa nung napanood ko yung trailer, kasi kaibigan ko kayo ni Mama B. So, yun talaga, yun yung major na parang, okay, my friends are here supporting my friends. Plus, knowing, especially si Ma'am, kasi bago pa lang tayo magkakilala nun di ba? Yeah. Si Mama Bing, parang mga 2 years na kami magkaibigan. Tapos alam ko yung mga works niya. At alam kong mahusay siya talaga. Mo na talaga si Mama Bing. Oo. So, alam kong magaling siya talaga. Tapos, nalaman ko kung sino din pati yung mga kasama niya, ganyan. So, parang gets na ina-expect ko na okay tong show na to talaga. Kaya, carry naman. Tapos, pero familiar na ako sa kanya, sa Pure Love talaga. Hanggang sa yun na nga, napanood ko yung trailer na parang ang ganda nung trailer. Seryoso ba?
Oo, ang ganda ng trailer na parang nakaka-curious nga kung paano maaano, di ba? GGSS na Pero, rin kami yan. di ba? Pero Ate Rina, alam mo how true na di ba yung Isabel kasi pina-audition nyo yan? Of course. Bago kay Yen. Ay, bago si Yen talaga. Pero, gaano ka totoo? Ewan ko kung gusto ko off the record mo ito. Charot. Pero di ba inalok to sa isang actress na medyo na siya. Actress na siya talaga. Established na. Ay, hindi lang siya. Meron pa isa. May isa pa. Pati siya. Yung favorite natin. Ito favorite natin, tong girl na to, di ba? Kaso yan, mayroon silang, yung isang girl, meron siyang di ba? May kasabay kasi siyang show niyan. So, isipin niyo na lang kung ano yung mga kasabay na umi-ere nung Pure Love. So, yun ang pinili niyang show. Di ba? Nung pinitch sa kanya. Yung isang girl, bakit ba't hindi siya natuloy? Bagay pa naman sa kanya din. Actually, hindi ko na din maalala. Hindi ko na maalala. Or there was one time na parang sinabi ng management na try nyo si Yen. And then, dumating si Yen sa audition, naka-in character. Kasi parang gano'n na lang yung nangyari. Hanggang sa, parang hanggang sa yun, na thankfully, napunta talaga kay Yen yung role na, ayun, para sa kanya talaga, in short. Oo. So, yun. So, natuwa na rin kami na hindi napunta sa kanila. Hindi kasi dahil perfect si Yen. Perfect si perfect. Hindi. Actually, for me, tinrabaho ng tao yung role. Tinrabaho niya talaga. Talagang sinapuso niya yung character niya. At saka ang hirap siya yung pinakamahirap na ginagawa sa role. Oo, kasi dala-dalawa yun. Nasa kanyang challenge ng show eh. Siya talaga yung inaabangan. Alam mo, for some reason, dahil nga GGS kami, ako mismo, every time na nakikita ko siya nagta-transition from Isabel to Dayan to Isabel, pati ako, namamangha. Oo nga no, ang galing niya. So, yun, siguro with the help na din ng director, ng lahat na, siguro supportive lang kami sa bawat isa na parang, kaya mo yan, ganyan. Siguro yun na yung siguro success talaga ng kahit naman anong project siguro. Oo. So, happy kami na napunta talaga kayo. Correct. Yung GGSS na ibig sabihin ni Ate Rina, di ba gandang-ganda sa sarili ang niyan, ang definition. Yung kanila, ang ibig sabihin ng GGSS nila, gandang-ganda sa sariling show. Yes, sa sariling show. At ito na nga yun. Lagi namin sinasabi, bakit? Love your own. At totoo naman na maganda, di ba? Dito na natin, inuunti-unti na namin gina-justify. Pero ikaw ba, may mga ka ba? Siyempre, while doing the show, na madalas ikaw ay nasa taping, minsan ikaw ang nasa editing, so ikaw ang unang nakakakita ng mga bagay-bagay. May mga favorite ka bang mga eksena sa Pure Love? Na parang, sure, madami yan. Marami talaga. Actually, kung sasabihin mo sa akin favorite, ang dami. Tapos, yung pagka-favorite ko na yun, depende sa season. May favorite ako nung time na yun, ito yung favorite ko. Magkakaroon ako ng bagong favorite pag pinanood ko ulit. Magkakaroon na naman ako ng favorite pag meron kaming topic na, kunwari, ng ikaw, ganyan. Magiging favorite ko na naman. Pero siguro, sige, pili na lang ako ng yung parang timeless for me. Siguro, ang isa sa favorite ko, yung reveal, eksena to ni Dave, na kung saan, it dawned to him na, oh my God, it was Dayan all along na nakakasama ko. Siguro kasi, nung moment na yun, si Joseph Marco, he was lost in Dave's character na talaga. Talagang nararamdaman ko si Dave na lahat ng moment na yun, na hindi niya inaamin kay Dayan na mahal niya kasi si Dayan pero hindi siya nagkaroon ng chance. Yung mukha niya nung nalaman niya yun, sobrang galing ng acting niya doon. Tapos sinamahan pa ng scoring ni Miss Carmina. Tapos sinamahan pa ng mga flashback edit ng magaling naming editor na si Ate Zeri. So, ayun. Ang magical kasi ng moment na yun talaga. Okay. So,
Ayun. Favorite ko yung moment na yan. Kasi parang, to me, yun yung isa sa, ano ng show, isa sa, um, highlight ng show. Yung may makaalam sa mundo ng tao na, ay, may buhay pa siya. Alam mo yun? Buhay pa siya. Hindi, si Dave kasi yung nakaalam nun eh. Si Dave. Si Dave. So yun. Isa yun sa favorite ko. Tapos may isa pa akong favorite. Shucks. Yung pagkamatay ni scheduler. Diyos ko, si Matt Evans. Hindi ko alam saan humuhugot ng acting skills niya. Ramdam na alam mo naman, yung moment na nagbomotor-motor siya. Siguro kasi, kung bakit ko favorite yun, 'di ba? Pure Love kasi is about second chances. Yes. Pure Love is about second chances. Siguro kasi may something about seeing your own death that it makes it so powerful and magical na parang, oo nga no, mabibigyan ka ng pagkakataon para mapanood mo yung sarili mong kamatayan. Di ba? Ang sakit-sakit nun sa kanya. Kaya, ramdam ko si Matt Evans dun. Na parang, shit! Ayun, favorite ko talaga yung pag-death ni scheduler na yun. Sige, yun na lang muna. Kasi hindi ko baka mamaya naman, it will come out naturally as we go along. Ako naman, ang favorite ko, isang buong linggo. Hindi naman isang buong linggo, pero yan? Para siyang cluster of episodes. Okay. Alam mo na yan. Ang hashtag affair to remember, di ba? Actually, gusto ko rin yung piliin, pero kasi parang nararamdaman ko yung sasagot mo. Yan talaga yung sasagot ko. Alam mo, hindi ko alam kung dahil ba naging favorite ko siya, dahil favorite mo pa rin, na rin. Pero, kasi isa yan sa mga napagkwentuhan natin, di ba? Pero yes. I remember, hindi ko yan napanood sa TV. Ang napanood ko lang sa TV niyan. Ay, hindi ko yan alam. Kasi, hindi ko siya napanood sa TV. Ang napanood ko lang sa TV, yung episode na parang prelude doon, yung nagising na si Isabel doon sa Pampanga, tapos nakita, na siya, biglang pagkita niya nandun siya sa place kung saan nangyari yung fair. Na silang apat, di ba? Yung ang ganda nung eksena doon na pinocus yung mukha nila. Grabe yung mounting ni Direk Ronnie. Yung mounting doon, sobra. So yun, kasi wala kaming pasok ng Monday. So kinabukasan, may pasok na. So hindi ako nakauwi ng maaga. Tapos nakita ko, nire-rave na siya ng tao sa Twitter. So alam ko na, may nagaganap na something dito. May nagaganap. Nire-rave. So pag-uwi ko, I want TV pa nun. I want tayo agad-agad. Na sabi ko, grabe naman to. Oh my gosh. Na parang ganun yung mga pangyayari sa buhay nila. Kasi parang reveal din yun, di ba? Nung part na Yes. Yun dun malalaman yung tagpi-tagpi pala yung mga buhay talaga nila. Na parang akala ni Dayan, bukod sa may twist pa sa dulo, na later pa naman natin malalaman. Pero yung pala yung parang unang connection nila. Na akalain mo yun na nag-meet na pala sila ni scheduler dati. Yes. Tapos, na foresee pala niya. Siyempre, hindi naman tayo exactly naniniwala sa di ba? Fortune telling sa card reading. Pero, ay, shit, doon na pala. Kasi di ba si Dayan, magaling siya mag-magic. Yes. Tapos, pati yung nila, ang naano ko doon, yung confrontation ni ni Joseph saka ni Alex doon sa sa last part nung episode na parang doon nagkaalaman na kaya pala sila nag-friendship over. Tapos parang kung alam nga lang ni Dave yung mga ginagawa pala ni Dayan, yung parang nauwi sila sa ganun. Doon ako yung parang siya, yung napakapit ka na parang my God, ba't ganito sila nagtapos? Bakit ganyan yung nangyari? Tapos parang cut 2 years later, magkikita sila ulit dahil yung boyfriend ni Dayan ay best friend si Dave. Diba? My gosh, yun. Fair to remember. Kinikwento mo kanina si Joseph Marco. Alam mo si Joseph Marco? Hi, Joseph! Favorite ka na in-interview. Hi, Joseph. Favorite ka namin. Oo. I miss you! Na-miss ko naman si Joseph. Okay. Anong tawag dito? Sa Bell pa lang, na yan, gwapo na yan talaga sa paningin ko, no? Gwapo talaga si Kuya. Gwapo talaga. Pero dito talaga siya sa Pure Love ko siya naging crush talaga, na as in my God. Na parang, alam mo yun, nung dinala mo ko sa set ng Pure Love, yung parang siya, hindi ka tuparan yung mapunta. Kasi pa lang nito Sa Sa Talis? Sa Talis. Yung Heaven's Cafe.
Anong tawag dito? College pa lang ako nito. So wala pa ako. So ano pa? Blanco pa ang pagtingin ko sa mga artista at mga artista. yung wala pa akong anong tawag dito. But when you saw Joseph. My God. Hindi, ibig ko sabihin, yung parang ano pa sila, yung parang fascinating pa sila sa mga mata ko kasi first time ganun. Okay. Pero yung kay Joseph talaga, my gosh. Hindi ako exactly na amazed dun sa sa pagpunta ko sa set. Parang okay na yon, sige. Bonus na to na added education. Pero nung yung looking forward ako talaga na na makikita ko si Joseph, my gosh, parang grabe. Hinangad ko to sa buong show dahil talagang crush ko si Dave. Yung parang alam mo yun, yung sinasabi niya kay Mama Bing hanggang ngayon. Alam mo, thank you talaga. Ramdam mo kung mahal na mahal mo yung Pure Love. Diba? Anong tawag dito? Na kasi, in fairness, na talaga, na portray din nga kasi ni Joseph na parang, ewan ko kung gaano ka-close sa sarili niya si Dave, pero, yung alam mo yung habang nanonood ka ng Pure Love, lalo na yung latter part na parang maghahanap ka ng Dave sa buhay mo, na parang sana kung ako rin ay makokomatos. Ganito yung nagmamahal sa akin, na katulad ni Dave, na talagang gagawin niya ang lahat, di ba? Na magising ka lang. Parang ganon. Sobrang totoo ka. O yan ang mga pangarap natin. Yung mga makahanap ng Dave. Para po sa mga sa mga hindi nakanood. Ewan ko kung ganito din ka-dreamy or ganito ka ma-in love kay Dave dun sa original kasi nga hindi ko naman napanood. I think so. And syempre, wag nating i-discount. Alam naman na natin si Alex tsaka si Yen Talaga namang mahusay yung dalawa. Si Alex kasi bagay na bagay naman sa kanyang character. Si Yen, ayan, nakwento mo na. Si Ana naman kasi napanood ko na yan sa indie. Kaya nga magkakilala na kami niyan nung, tawag dito? Nung nasa Pure Love na. Pero, ang talaga, ito third nood ko na kasi nung nagkapamilya online live, no. Pero parang for me talaga, ang breakthrough talaga din dito, si Yam, tsaka si Arjo. I mean, kahit may dugong buhay na sila. Pero dito pa lang kitang-kita mo, di ba si Arjo, nakilala siya talaga bilang kontrabida, pero ang sinasabing claim to fame niya talaga ay probinsyano. Pero, my gosh, kung napanood yung kasi ang Pure Love, 6 p.m. kasi siya. So, parang hindi pa siya talaga ganun. Parang hindi siya regarded as big as yung mga nandun sa After TV Patrol, di ba? Pero, ang husay-husay ni Arjo dito, nakakapikon siya. Pikon na pikon ako sa kanya. Alam mo yung sa unang nood ko, hindi masyado Sa pangalawa, hindi pa rin super. Pero, nitong third na nood ko na, yung mga every time na may eksena siya na, alam mo yun, yung kikidnapin niya si Isabel, yung haharasin niya, tapos pati si Kayla, aanuhin niya. Grabe, nakakapikon pala talaga si Arjo as kontrabida. Ang galing. Pero, aminin mo, hindi lang basta kontrabida si Arjo sa Pure Love. Ay, oo naman. May kasi lumayer ang karakter. Oo, correct. Bukod pa nga doon, yun na nga, papunta pa lang tayo doon. Ang ganda ng mga eksena. Ewan ko kung dahil si Tita Sylvia ay tunay niyang ina, no? Pero ang gaganda ng mga eksena nila na doon mo nakikita yung vulnerability ni Raymond. Yes, ni Raymond. Ay, shucks, naalala ko si Raymond. Sobrang favorite ko yung character ni Raymond towards the end. Tapos nahuli na siya? No. Oh yes, nung nahuli na siya, tapos nag-usap sila ni Dayan. Parang ganun. Or ni Kayla. Sa kulungan. Sa kulungan. Favorite ng daddy ko. Naalala ko pa, finale ng Pure Love, si Arjo nasa tabi ko. Sabi ng daddy ko, kausapin daw niya si Arjo. Kinongrats niya talaga si Arjo. Kasi si Arjo yung tumatak sa kanya ng finale. Diba? Tapos parang, sabi ko sa daddy ko, wow, swerte mo, kausap mo pa si Arjo. Kasi naalala ko pala yun. Oh my God, ano sabi ni Arjo nung pinakausap mo yung dad mo? Kinokongrat siya ng daddy ko. Parang sabi niya, Arjo, parang walang ibang words. Parang, yung daddy ko kasi, maarte sa drama yun. Mapili siya. Kalalaking tao, diba? Mapili siya sa drama. Pero once sinundan niya ang isang drama, di ba bihira mo marinig sa lalaki yun? Oo. Kahit tatay mo siya. Never naman ako nagsabi sa daddy ko na, manood ka ng ganito. Wala lang. Kung anong panoorin niya, sige. Pero nagulat ako sa pag-support niya sa Pure Love. Hindi ko pala nakwento sa'yo na yung daddy ko ay fan ng Pure Love. Yun. Ano sabi ni Arjo nung kinongratulate siya ng dad mo? Naririnig ko lang, sabi ni Arjo, thank you so much po, thank you. Ganun lang. Napaka-humble talaga ng batang mo. Hello kay Arjo, favorite natin yan. Love ko yun si Arjo. I love you, Arjo. I miss you.
Ang galing niya kasi talaga dito. Ang galing-galing niya sa Pure Love. At saka ang isa pa, ewan ko, ba't may mga kontrabida yung mga naaliw ako? Si Yam. Kasi di ba hindi naman nagkakontrabida si Yam bago nito? Bago Pure Love, hindi naman siya kontrabida sa Dugong Buhay eh. Nakakatawa. Hindi ko na rin alam paano nila naisip na si Yam mag-play kay Kayla. Pero sobrang bagay. Grabe, ang galing niya talaga dito sa Pure Love. Yun. Dahil nasa favorite scenes tayo at doon ko nakita talaga na gusto ko si Kayla. Or gusto ko si Yam as Kayla. Ano yung favorite mong scene ni Kayla? Ano na, itong dulo na. Yung binigay niya yung siya yung nagbigay ng last Pure Love tear. Kasi, ano yan yan yung eksenang hindi tumatak sa akin. Hindi siya tumatak sa akin the first, na parang nagulat na lang ako na, kay Kayla pala galing yung last Pure Love tear. Tapos parang napag-usapan pa nga namin ni Mama Bing yan na parang questionable. Hindi naman questionable, pero kasi diba yun nga, parang galit siya kay Dayan, pero in the end, siya pa rin yung nagbigay nung last, siya pa rin yung nakapagbigay, diba, nung last na Pure Love tear. Tapos dapat nga, papatayin niya pa, ganun. Pero ang galing na, alam mo yun, nakita mo kay Yam, yung acting na para kay Kayla na meron siyang intention ganun kay Dayan, pero at the end of the day, mahal niya si Dayan. Tapos, gusto ko yung eksena niya sa simbahan. No, sa chapel nung after nang magising ni Dayan, na parang doon na siya na-redeem na niya yung sarili niya, na parang nagsisi na siya. Yung reveal na sa kanya pala galing yung ikatlong tear. At saka kahit yung yung part na yung kinuha niya yung mga papers, yung ang kausap na niya si anong tawag dito, si Aling Ramona, yung character niya dito, Sylvia. Parang my gosh, in fairness kay Yam dito siya talaga Kaya kung si Arjo ay nagkaroon ng probinsyano, agad-agad naman, di ba, after Pure Love, probinsyano na agad yung project ni Arjo eh. So parang agad napansin na siya. Si Yam kasi, kahit ang dami pa niyang ginawa after Pure Love, pinaka na siya sa halik, di ba? Na na talaga. Magaling na talaga si Yam doon sa halik. Pero bago yon, ito munang Pure Love talaga. Parang for me, dito siya nag-shine bilang breakthrough talaga ng mga artist. Bilang kontrabida. Kaya, iyan pa nga isa sa maganda sa Pure Love. Kasi, parang sa lahat ng K-drama remix, hindi ako sure parang kayo lang yung nag-feature ng fresh faces. Thank you so much. Hanapin nga natin ngayon. Yung hindi, totoo. Yun nga yung kaya nga yun ang isa sa mga pride ng Pure Love. Kaya, kung maalala niyo yung pinag-uusapan natin kanina, kung bakit buti na lang hindi napunta kay artista ganito, artista ganyan yung project, it's because isa siya sa naging selling point ng show na they are all fresh at equal footing. Walang ganito. Yun. Correct. Yes. So, hindi siya artista-based Hindi siya artista-based project. Kasi, itong show na to ay character-based. Pag character-based kasi ang isang story, talagang iikot sa mga characters ang storya kung paano mag-unfold. Kaya isa din yun sa maganda kasi hindi kami nahirapan balansehin at ibenta yung show because may market na kasi yung 49 days talaga. Tapos nung nalaman nilang gagawing remake, na-excite sila sa combination ng cast. Parang, ganda. Yun. Chinek ko ngayon kasi mayroon akong ginawang dati. Parang listahan ng mga K-drama adaptation. Totoo ba? O anong lumabas? Tapos lahat nga, ito yung first talaga na na lahat ng hindi mga, sabihin na natin. Big stars. Hindi sila big stars nung panahon na yun Hindi naman talaga sila big stars nung panahon na yun. Si Alex na yung pinaka dyan kasi nagbibida na si Alex sa TV5, di ba? Yeah. Siya na talaga yung parang poste dyan, pero the rest talaga lahat. Yeah. At saka naalala ko pa nung time na yun, pumasok pa si Catherine sa PBB. Correct, During taping ng Pure Love, pumasok siya sa PBB. So parang nagkaroon pa ng delay nun. Sina-extend pa siya sa loob.
Tapos after ng paglabas niya sa PBB, di ba, dumiretso na kayo agad para Oo, ma-hype, kasi, maano yung hype. parang go. Ate Rina, isang interesting trivia na What? pwede tong on record siguro, no? Hindi naman yan Sige. dapat time slot niya 6:00, di ba? Yata? Oo. Na parang go pa sa, panghapon yata talaga kami. Oo. Oo. Kasi 'di ba, ganun naman ang K-drama eh, 'di ba? Oo, Tsaka yung hapon. Pero 'di ba, napunta kami sa prime time, early prime. correct. At bagay yung nyo. Bagay yung show nyo Actually, doon sa time slot. nakalimutan ko na yan for some reason. Thank you for reminding me. Kung hindi yan 9:30, bagay yan sa 6:00. Kasi kayo yung pang millennial talaga. Thank you, yes. Kasi yan yung millennials, diba? Yan yung mga millennials Yung sila Yes. And alam mo Alex, naman, sila millennial tayo. Charot. Millennial ka naman talaga. Kaya Of naman course. yan. Ang galing. Naku, my gosh. Grabe ang Yes. pure love. Ano pang mga mo? Ano? Bukod doon sa originally Kapamilya Gold talaga ang plano nyo. Ano yung mga parang interesting trivia na ma-share mo na parang behind the scene na kwento? Na pure love? Yung mga kanta. Ay, oo. Ayun na nga, 'di ba ang theme song ng Pure Love talaga si Lizelle yung kumanta, yung Gisingin ng Yes. Puso. Alam mo, ang ganda-ganda ng kantang yun. Favorite ko yun, yung kay Lizelle. Tapos, ang ganda ka din kasi ng boses ni Lizelle. Tapos, nung ginagawa namin itong Pure Love, sabi namin, ay, sinong kakanta ng theme song? Excited kami. Kasi nga, ang ganda ng theme song nung 49 days eh. So, sabi namin, anong tawag dito? Pili tayo ng sinong kakanta. Tapos ayun, hanggang sa ang naisipan ay walang iba kundi ang galing sa Be Careful with My Heart. Correct. Kasi sister shows ang Pure Love and Be Careful with My Heart. Kasi isang unit lang. So, di ba parang din, si Aiza Sigera din kasi ang kumanta talaga sa first show ng unit nyo. Mundo Man ay Magunaw, di ba? So, talagang... Hindi, at saka si Aiza kasi very soulful kumanta. Sorry, Aiza Sigera pala, hindi Aiza. Aiza Sigera. Very soulful kumanta, diba? So, sabi namin, ay, bagay nga siguro sa kanya yung kanta. Tapos, ayun, nung kinanta niya, nung nilalapat na namin sa trailers, mga eksena, ganyan, sabi namin, ay, iba yung feels. Nagkaroon ng mood. Correct. Oo, nagets ko. Oo. Nagkaroon ng mood yung mga eksena. So, ganun kasi, pag kasi gumagawa ka ng show, eto may idea A, idea B. Kapag pinagsama-sama mo na sila lahat, tapos especially pag nilapatan mo na ng music, doon ka ulit nagkakaroon ng bagong element. May bagong element ulit na lumalabas. Saka yun mafe-feel ng promo, saka yun mafe-feel ng CCM. Ganun kasi siya nagbabranch na parang, ganun, hindi siya yung parang sa una pa lang alam mo na kung ano yung feel. Hindi eh. So, ayun, nung nagkaroon ng Gisingin ng Puso, sung by Aiza Sigera, ayun, na-inspire na naman kami ulit na parang, oo nga, ganito nga yung feel ng show, ito nga yung, dito tayo tatakbo. Ayun, so, yung Pure Love is it's about feeling the show. Hindi siya yung basta lang ay ganito tayo, dapat ganito. Hindi kami ganun agad nag-set ng ano dapat yung maging track ng show. Kung ano ang ibigay nito, ganyan. Ayun, hanggang sa nag-blend lahat ang mga bagay nila. Kaya, maganda yung show. So, ibig sabihin, hindi niya na talaga choice na gamitin pa yung version ni Lizelle. Oo, kasi gusto namin magkaroon ng sariling feel, yung Pinoy version ng Pure Love. Maganda yung Gisingin ng Puso talaga ni Lizelle. Pero kapag kinanta na siya ng another artist, which is si Ice nga,
nagkaroon ng Sumwak doon panibagong sa show. feel. Oo, kasi na siya Pinoy version na siya. Mm-mm. Nang hindi namin, alam mo yun, nang hindi nasisira yung original. Alam mo yun, nagkaroon siya ng parang, ay, ang ganda din. Ganun yung gusto namin, maramdaman parang, ay, maganda din. Yung parang ganon. Di kasi di ba always naman yan, especially if you're a fan. True. Na parang ayaw mo sensitive na ka sa every time na di ba ang hirap i-please. Walang sa totoo True. lang, walang nagsasabi na maganda ang remake ni Blank. True. Blank show. Na maganda ang remake ng ganito, ganyan. Alam naman natin yan. Actually, isa sa mga shows, di ba? Meron na yan, di ba, na isa sa mga remake na super. Huwag na natin manggitin kung ano yung K-drama, pero super well-loved yung original version, pero pagdating nung remake, talaga namang medyo. Ano yan? Ba't yan? Type mo nga. Medyo talagang iba. Hindi talaga siya nagustuhan. Hindi rin kasi siya nag-rate. Pero kasi, may mga factors din doon di ba? Baka maaaring miscast, maling director, miscast, maling Alam mo, feeling ko may isa akong theory bakit naging maganda yung Pure Love sa paningin namin. Sa paningin namin. Feeling ko kasi mahal namin yung original version. Sobrang mahal namin yung original version. We did not intend to compete with a K-drama show na parang anong mas maganda. Hindi namin yun in-achieve. We did our very own na Philippine version to show our love dun sa mismong story ng Pure Love, ng 49 Days, na parang it's our pleasure to do our own, na ito naman yung ikikater namin. So, sobrang fan kami ng 49 Days. Tapos, every time na magkakaroon ng minsan sumasali ako sa lock-in ng creatives, not because para mag-pitch in, but because excited ako makinig sa kanila. Anong gagawin niya sa pagdating nitong eksena na to? So, sobrang akong excited paano siya aatakihin ng writers natin dito sa Philippines. So, ayun, na-excite kami sa mga eksena. Hindi namin sasabihin na dapat ganito din. No. Hindi kami ganun. Even yung director namin, fan din siya ng mahalaga talaga choreographer. yon. Mahalaga. Mahalaga yun meron kang attachment or pagmamahal dun sa original material. Yes. Kasi kung ginawa mo lang siya for it. Yes. And magandang isipin na parang, ay, oo nga, we are privileged para gawin tong remake na to. Diba? Oo. Alam mo, naghahanap tuloy ako ngayon ng sa Twitter kung meron bang negative comment ever sa Pure Love. Sige, go. Medyo mahirap. Kasi 2014 pa yung Pure Love although baka mamaya may nanonood pala sa Kapamilya Online Live din. Pero alam mo kasi, yan yung remake na never akong nakarinig na pangit siya. Thank you. kahit nung binago niyo yung ending, kasi i-disclose na natin kasi baka ang tagal kasing i-upload nito sa I1TFC Tapos, syempre by this time, tapos na sa Kapamilya Online Live yung Pure Love. So, ang ending kasi ng Pure Love ng Pilipinas, ang namatay ay ang daddy ni Dayan. Kasi si Dayan, nakabalik siya after ng supposed niya. Tapos, ang justification doon ni Senyora, na si Teshi Agbayani dahil hindi naman daw nakaukit ba sa bato yung anong tawag dito. At kahit nakaukit sa bato, parang pwede siyang mabago, di ba? Yung tadhana. Oh my God, we have an element of Senyora. Pero sa original version, si Dayan namatay siya talaga, di ba? After niya makabalik sa katawan niya, binigyan siya ng ilang days to live, tapos namatay rin siya talaga. So yun yung naging difference. Kahit binabasa ko sa Pinoy Exchange yan. Kasi di ba, usually din naman nagko-comment yung mga tao dati. Walang nagsabi na pangit
or na parang, bakit niya binago? Walang, alam mo yun, walang reklamo. Isa lang nga naringgan ko na ano siya, napangitan daw siya sa ano. Kilala ko tong tao na to. Ewan ko kung matatandaan niya pa yung comment na yun. Pero ako talaga tumatak sa akin yun kasi hindi ako sobrang agree Anong sa kanya. sinabi? Ang feeling ko sa kanya, kaya niya nasabi yun kasi trailer lang yung napanood niya. Hindi niya napanood yung mismong Buo. show. Hindi ko alam hindi ko alam. Never ko na siyang natanong about Ano it kasi sabi? Ano sabi? mag-aaway kami. Pero ang sabi niya, ang pangit daw ng effect pag sumasanib si Dayan kay Isabel. Mm, Kasi di ba mm, yung sa trailer, hindi naman talaga malinis yung ano doon, yung pagkakahiga. mm, Pero pag napanood mo mm, sa show, ang galing kaya no ano, ang smooth na parang lumalagpas mm. lang sila sa isa't isa. So, alam mo, yun lang yung inisip ko. Pero yun lang yung kaisa-isa. The Mm. only Pero alam mo, pangit na comment na narinig ko. Tapos, hindi pa siya justified. So, walang bearing yung comment. wala. Ano yan sa amin? Pasok dito, labas. Hindi Uh, siya sasabi sa ito. Kasi lahat naman magkakaroon ng lapses, lalo na this is TV. Alam mo yun. Oo. Tapos effects heavy pa yung show nyo. Malala yung effects ng show. Actually, sanib lang napansin niya. Meron pang iba, hindi niya napansin. Oo. Kasi nga, baka hindi kasi siya nanood. Baka hindi kasi siya nanood Yun na nga, hindi siya nanood. So, ang mapapansin lang niya is yung mismong ano. Pero alam mo, maganda na siya sa paningin namin. Kaya, So, marami rin kayong lapses talaga. In fairness, ako, marami. well, ano Marami. na, dito sa third nood, yun na nga, kwento ko na sa iyo yung isa sa mga Mm-mm. observations ko na, Marami. For sure, lalo na TV. Pero, hindi siya hindi siya yung major. oo, Ano siya? natsaka, ganun. Hindi. Ano siya? As in, sa TV, okay, pasado. Alam mo yun, hindi siya yung talagang sasabihin mo, oo, Oo. hindi siya major. Correct. Ako yun lang yung observation ko ngayon. Pero kasi ito, third nood na eh. So parang alam mo yun, mapapansin at mapapansin mo na because you've been watching the same material all over again. True. Ano pala, may mga times pala na si Dayan, pag pumapasok kay Isabel, nag-iiba pala yung character. Parang ano, medyo Yung parang may, hindi siya naging, may sariling personality si Dayan, ay si yes, Isabel as Dayan, Isabel. kesa kay Dayan. Parang ganon. May mga times na Oo. ganon. Pero, alam mo yun yung mga bagay na parang ano na, kung naging Mapapansin mo na lang. critical ka na, True, tsaka mo oo. lang mapapansin. Pero kung ini-enjoy mo lang, hindi True. naman ganun anong tawag dito, parang True. bigatang laps. Parang ganon. Oh my God. Oh, di ba? Nakakatawa na itong pagka-GGS natin. Correct. Kaya nga alam mo, sasabihin ko nga, may pangit ba tayong nakita sa Pure Love? O ayan na, nagsabi na ako ng isang imperfection Pangit? na. Alam mo, sa akin, wala. Wala talaga. Alam mo ko, kasi, nandun ako sa journey. Not because bias ako, pero bias na talaga kasi ako. But because, pag naririnig ko siya sa mga tao sa paligid ko, pati, syempre, tutok din ako sa feedback nung time na yun. Nakikita ko kung ano yung nakikita ng tao sa show. And malaking bagay yun. Ang nakikita nila sa show is yung message na gustong iparating ng show. It says a lot para sa producers ng show. Kasi kung para sa producers ng show, pag ganong klaseng feedback ang nakikita namin, nababasa namin, naririnig namin, hindi lang superficial, ibig sabihin, oo nga, nagagawa namin ng maayos ang trabaho namin. Kasi hindi kami kinukumpara sa 49 days. Yes, walang ganyan. Walang ganyang comment. Yes! So parang na-appreciate nila yung show itself as a Filipino remake. 'Di ba? So, yun pa lang, malaking bagay na yun for us. So, ayun. Kaya, sorry. Dapat tayo Oo. ayun. Ito na. Meron na akong nakita. Ano? Hindi daw bagay kay Alex, ginawa daw niyang comedy. Ewan ko, pero for me, charming si Dayan. Because, subjective na talaga yan. Because Alex Gonzaga is known as a comedian. So, yun na yun. Given na yun na may mga ganyang comments. Ano yun? Makapanood na nga lang ng Pure Love ni Alex. Sobra akong Pilipino. Ayoko sa Korean. O, taray. Mas Diba? pinili ang ano. Naghanap talaga ako, di ba? Gusto mo yun? Kasi anong tawag dito? Naghahanap ako kung may pangit nga.
Parang wala naman. Oh, ang saya. Ewan ko, alam mo nung panahon din na yun, puro kasama namin nagjo-journey yung viewers na parang kahit napanood na nila yung remake, ganun din silang nag-aabang sa mga susunod na mangyayari na parang hindi nila alam kung ano yung mangyayari. Na nakakatuwa. O ayan o, Pure Love, pinakagusto kong remake. Kahit hindi daw niya bet si Alex. Sinabi pa talaga yun. Pero ang galing ni Alex dito Ang galing ni Alex dito sa Pure Love. Walang charot. Proud ako kay Alex. Dahil pagbigyan nyo na kami kasi hindi naman tayo, aminin na natin, sinasabi ko ilang beses na, di ba, passion project ko tong podcast na ito. So, hindi kami discuss ng isang something para i-bash namin. True. So, talagang matindi ang aming belief na maganda ang remake ng Pure Love. Hindi lang on a personal level because may mga significance ito sa buhay namin. Kung hindi, pag pinanood mo siya, pinanood mo lang siya, maganda talaga yung show. Yes. At dahil dyan, Ate Rina, ano ba ang naging parang significant sa'yo personally, as a person, as an AP, as a media person, and now na ikaw ay nasa Japan na at hindi na kapamilyang, hindi na literal na kapamilya na nag-work doon. Pero syempre kapamilya by heart ka naman talaga, di ba? Ano yung parang ganong, kung maaalala mo yung pinaka naging personal significance sa'yo ng Pure Love hanggang ngayon, what would it be? Marami. Kasi every time na may magtatanong sa akin, ano yung favorite kong show? Actually, hindi lang ikaw yung nagtatanong sa akin. Kami din, sa amin din sa mga friends ko sa industry, kung nagtatanungan kami, we have our own favorites. And lagi ko sinasabi na, Pure Love talaga sa akin. Sorry guys. Siguro dahil isa sa kinoconsider ko is kung gaan katrabaho ng mga tao. And doon ko nakita na na lahat kung paano nila minahal yung show. At saka siguro plus factor na maganda talaga yung material. Kasi hindi mo naman mamahalin ng isang show kung hindi ka fan ng material itself. Correct. Si Mama Bing, yan din ang sinasabi niya sa akin. Kaya niya yan. Kaya siya happy. Nung na-assign sa Pure Love. Kasi bilang isa sa mga staff bilang nagtatrabaho sa entertainment industry, maswerte ka kapag nakagawa ka ng show na identity mo nagre-reflect sa personality mo, sa values mo. Yun ang pinakamalapit sa puso mo. Kaya feeling ko Pure Love talaga dahil katulad nga ng dinidiscuss natin kanina pa, very millennial yung show. At very millennial yung show. Yung mga taong may pinagdadaan ng ganito, katulad ni Isabel, na may mga times, especially sa edad natin, dumarating yung times na nagkakaroon ka ng quarter life crisis, yung hindi mo alam ano ba talaga ang mo sa buhay, purpose mo sa buhay. Correct. Si Isabel yan. Si Isabel. Tapos, so, we have different characters that we can relate to. Ang dami nun, no? Ang dami nung ensemble cast na yun, no? So, ako kay Jackie ako. Exactly. O, di ba? May kanya-kanya. Side kay Dayan, kay Jackie. May Dayan, meron din akong kay Dayan. Maraming pero Jackie, so, meron din Jackie. Diba? So parang every time na maalala mo yung character na piniplay nila, na parang ikaw mapapaisip ka, ay, oo nga, at some point I'm Jackie, at some point I'm Dayan, may pagka-insensitive din ako. At some point, din ako, si Isabel ako. So, bilang friend naman ako si Jackie. So, meron kang ang daming characters na sa buhay natin na ganun tayo or meron tayong kaibigan na ganun. So, yun. Kaya, mahal ko ang Pure Love because sa message pa lang ng show, diba? Sa message pa lang ng show. Totoo. Ano ang dahilan mo para mabuhay? Diba? Yung ibang tao,
yung ibang tao, lalo na ngayon nasa pandemic na tayo, it still rings true sa panahon natin ngayon. Ikaw ba, wala kang sakit ngayon, paano mo tatanggap? Paano ka mabubuhay ngayon? Samantalang yung iba nakikipaglaban sa buhay nila sa ospital or sa finances nila, sa kung saan man. So, how are you going to live your life? Yun ang feeling kong message ng show, na hindi siya kailanman, ano bang tawag dito? Hindi siya mapapanis. Na parang dadalhin ko siya, maaalala ko siya, tas ikaw pa, message ka ng tag sa akin. Na parang lagi ko siyang maaalala. Like, hindi mo makakalimutan talaga. Hindi ko siya makakalimutan. Diba? So, lahat ng gawin ko, it will create an impact sa mga tao sa paligid ko. So, ayun lang. Kaya, pure love is pure love. The reason why pure love is pure love, because of yung message na binigay niya sa akin personally at sa mga taong nakapanood ng pure love. Yun. So, sa'yo naman. Ano ba? Hindi ako ang personal significance kasi ng pure love sa akin. Aside sa pure love siya. No? Aside from it being a show and from you being my friends. Ano din? Kasi di ba umattend pa ako ng press con yan. Tas kung ano-ano. Medyo maraming... Sobrang invested ka sa show. Maraming nangyaring maganda sa akin dahil sa pure love. Kasi nung time na yan nga, estudyante pa lang ako. So, hindi ko pa alam. Wala pa sa akin yung mag-work ako sa ganito, sa ganyan. Tapos, anong tawag dito? Yun nga, na pina-attend niyo ako ni Mama Bing ng press con. Tapos parang, syempre kasi nga, may fascination pa ako sa artista dahil hindi naman ako sa artista nag-work. May fascination pa ako sa kung ano nangyayari behind the scenes, yung mga pa-press con, ganyan. Tapos, bago pa yung press con na yan, di ba yung in-interview ka namin para sa school paper? Tapos, dinala mo kami ni Mart sa sa workshop na nandun si Alex, si Matt, si Joseph. Oh my God, dun ko pala unang nakita si Joseph. So, hindi sa Talis? Tama ba? Nandun nga ba si Joseph nun? O wala? Baka, hindi ko matandaan kung nandun siya. Okay, hahanapin natin ang picture. Sayang lang. Dahil podcast ito, hindi nyo makikita yung picture. Pero, Diyos ko, day, yung mga ganyang moment, super yan yung tinitreasure ko. Kasi, parang humble beginnings ko yan sa industry. Ganun yung peg, diba? Na isa ang pure love sa naging significant doon sa pag-achieve ko sa kung ano man yung gusto kong gawin. Kung nasan man ako ngayon at ano man yung gusto kong gawin. When it comes to the show naman, super tama ka doon. Ako, nakakuha na naman ako ng takeaway talaga, no? Sa mga, every time na lang na meron akong kausap dito, nakakakuha ako ng bagong takeaway. Feeling ko ito yung talagang purpose nitong na to, passion project na to. But anyway, tama, kasi very timely pa rin yung pure love hanggang ngayon. Yes. It never gets old. Dahil, yun nga, ang daming tao nakikipaglaban ng buhay nila sa ospital. Tapos parang ang ganda niya na yun yung representation nun na si Dayan, na ang daming Dayan na gusto pang mabuhay. Exactly. So why be an Isabel na gusto mong sayangin ang buhay mo dahil lang dahil sa bagay na hindi ka. Pero naman, syempre no judgment naman yung kay Isabel, na hirap din naman yung pinagdaanan niya. Pero ang ganda kasi may naituro sila sa isa't isa. Na parang kay Dayan, nagamit niya si Isabel para wag i-take for granted yung buhay niya. Yes. Na, kasi paano kung nasa bingit na siya, tapos biglang malaman pa niya na yung mga tao sa paligid niya, ganon, di ba? Na parang sino na lang yung totoo sa kanya. Tapos, si Isabel naman, parang natuto siyang mabuhay ulit. Na parang nagkaroon siya ng hope na it doesn't, her life doesn't end with Jake's passing. Si Jake ay si scheduler. Di ba parang ganon? Kasi nawala na siya ng life dahil nawala na yung katong. Kaya ang ganda nung ang ganda nung part na pinagbigyan ni Senyora si Jake na makasama ulit si Isabel for the last time. Okay. Isa pa yon na parang sana lahat ng tao nakakakuha ng ganong chance. No? Alam mo, parang yan, sinagot ko yan sa podcast nila Ate Meggy. Seswangs. Talaga. Tungkol yung teleserye topic namin na parang kung
kung bibigyan ka ng chance na maging character sa isang teleserye, sino ka? Ang dalawa yung sagot ko. Yung superficial na sagot, si ano na lang, si Victoria Valera sa Magkaribal. Kasi ang gaganda ng mga ano niya, di ba? Parang yung materialistic self mo, ikaw na, yun ang pangarap mo. Pero kung talagang sa ano, gusto ko maging Dayan. Pero hindi dahil gusto ko maaksidente pero parang kasi ano siya, nabigyan siya ng second chance. Yung parang itama, hindi lang yung mga something sa hindi lang yung mga personal na anuhan niya sa buhay, pero parang naitama yung buong paligid niya. Dahil nakakita siya ng preview, 'di ba? Yung parang sana lahat tayo may chance na gano'n at ang daming gustong magkaroon ng ganong chance. Lalo na puno, yun na nga, yung sinasabi mo puno ang mga ospital, di ba? Na kaya parang ang timely pa rin itong Pure Love. Alam mo yun, hindi namin to intention na gawing lalim-laliman ang podcast na ito. Pero totoo siya, ganun yung Pure Love. Na parang yun nga, bukod sa mas makikilala mo ang mga taong nagmamahal sa'yo sa panahon ng kagipitan, it's really talaga, Ate Rina. Parang yun yung it's a wake-up call. Core nung show na na kung paano mo spend ang iyong buhay. True. My gosh, natahimik tayo. Charot. Hindi kasi itong realizations na to, ngayon lang din natin naiisip. Correct. As we discuss, pero tanungin nyo kami 5 years from now or 5 years ago, we will tell you not the same thing, pero yung message iisa tungkol sa life. Correct. Diba? Maaring iba yung situation ko 5 years ago or maiba yung situation ko 5 years from now, pero it still talks about life. Kaya, yan, that's Pure Love. Diba? Noong 2014, for sure ako bilang fourth year college lang ako noon, hindi ganito. Hindi. Ako din. At saka walang COVID noon. Walang, yun, walang obituary sa Facebook. Walang parang araw-araw sobrang nakakapanlumo na ikaw buhay ka, pero yung mga nakikita mo sa paligid mo, may mga namamatayan, ganyan. Diba parang Kaya ang galing na may ganitong show na kaya yung mga taga-I1, please po, i-upload nyo ito. Very timely siya. Hindi siya naluluma. Tapos siya, perfect nga to, pwede nga tong pang after TV Patrol na time slot. Di ba usually yan? For probinsyano, yung mga talaga, yung mga inspirational drama. Pero Ate Rina, why is Pure Love the best K-drama adaptation? Kung babalikan nga, lahat ng mga K-drama na napanood mo, no? And I'm sure, wag nyo na kaming i-judge dito, biased ang magiging answers namin. Pero ito na yung part na i-justify namin yung tanong, bakit Pure Love ang best K-drama adaptation for you? Sa 15 yata na ni-remake combined ng ABS at GMA. Plus 16 kasi may encounter na ngayon sa TV5. Plus 2 pa pala, Baker King tsaka My Fair Lady sa TV5 din. So, total of 19 or 18. Bakit Pure Love ang best K-drama remake para sa'yo, Ate Rina? Pure Love kasi, sa title itself pa lang, it will give you, iba't ibang klase ng love. So, yung Pure Love, ang dami niyang anggulong pinakita tungkol sa pagmamahal. Ang pinaka core niya is yung pagmamahal mo sa buhay. So, maaaring mawala yung pagmamahal mo sa nanay mo, mag-away kayo, iniwan ka ng nanay mo, tatay mo, asawa mo, kapatid mo. May mga bagay na hindi natin kayang kontrolin sa buhay natin. At yung mga bagay na yun minsan, pag naapektuhan ka, masisira ang buhay mo. Pero kapag nangibabaw yung pagmamahal mo sa life itself, magiging matibay ka, lalaban ka. Kasi lahat ng yun mawawala eh. So, anong klaseng pagmamahal ang meron ka? Kasi hindi mo kayang ibigay ang pagmamahal na wala kay. So, di ba, sometimes we find ourselves empty minsan. It's because we're looking for the love that we don't have. So, we're looking for someone else para mag-feel ng love na yun. And kapag wala ka nun, mauubos ka.
mauubos ka kapag bigay ka lang ng bigay. Tapos, ikaw din, tanggap ka lang ng tanggap. At some point, mauubos ka. So, where do you get the love? How do you love your life? So, for me, pure love is a reminder talaga sa atin na mahalin mo yung sarili mong buhay at mahalin mo yung mga tao sa paligid mo na nandyan para sa'yo. Kasi may reason bakit sila nandyan. Alam mo yun, may reason bakit ito ako, pinanganak ako ng tatlo kaming babae, walang lalaki sa amin. Alam mo yun, may reason lahat. So, may times, may moments sa pure love. Ay, maiyak ka ba? Hindi. May moment kasi sa pure love na di ba? Si Kayla kasi ang root talaga ng inggit niya is yung kay Dayan eh. Yes. Na parang ikaw, mapapansin ka, ano ba talaga? Si Kayla is one of the friends na nagbigay ng pure tears kay Dayan. Eh sabi nga natin, di ba, ang makakatanggap lang nun ay yung taong totoong mahal ka. Pero bakit si Kayla, na which is favorite mo nga? It's because si Kayla kasi is a good reminder sa atin na minsan kinakain tayo ng inggit. Alam mo yun? Minsan nangingibabaw sa atin yung judgment sa ibang tao. Pero it doesn't mean na wala ng goodness sa puso mo. There is always goodness sa puso mo. Wag mo lang hayaan na mangibabaw yung negativity sa buhay mo. Kaya babalik na naman tayo dun sa, oo nga no, paano ko nga mamahalin yung sarili ko? So, ayun, pure love is self-love muna, feeling ko. And pagdating naman sa production, siguro yun, mahal kasi namin ang isa't isa. Totoo yun. Totoo yun. Talagang mararamdaman mo yung love sa group. Kaya naging ganun kaganda yung show. Hindi ko nga alam gumawa ba ng ingay yung pure love or yung parang sakto lang. Hindi ko alam. Kasi baka kailangan ko marinig yun sa ibang tao or sa outside. Basta mataas ang ratings ng pure love. Tsaka nag-trend yan sa Twitter. Yun nga, pero hindi siya yung kasing ingay ng iba. ibang. Hindi siya like, be careful. Diba? Hindi siya like walang hanggan. Hindi naman kami gumawa ng ng love team. Hindi naman kami nag-create ng love team, nang talagang sasabihin mo, Dayan, Dave, or kung ano man. Diba? Wala naman kami. Oo, wala naman ganun eh. Hindi naman kami nag-create ng ganung love team na fan base. Siguro yung sa kabuuan lang talaga. Yun. Kasi maaaring makalimutan niyo yung characters ni Dayan at Dave. Pero hindi niyo makakalimutan is yung yung message ng pure love. Ayun lang. That's why pure love is the best. Correct. Remake. Ako naman, Pure Love is the best K-drama remake. Feeling ko, una na lang din yon, nasa panahon. Hindi lang dahil sa kwento, kundi swerte ang show nyo eh. Kasi you were provided with the, di ba? With the best equipment na during that time. Maganda na siya visually. Maganda na siya, di ba? Thank you for, telling us. Oo, kasi ang ginamit na naming camera nun is yung anong tawag doon? C300. C3. Naku, buti ka pa, tatatandaan mo. Naka C3 na kami noon. Kaya, very film na yung... Plus, direct Veronica Velasco of Tuhog pa and other films na alam naman natin maganda. So, film, na talaga. So, parang nasa din talaga. Kung visually speaking, appealing na siya talaga because of the time din. Na 2014 na kasi yan eh. Siyempre, although in fairness parang lahat ng remake ng, lahat ng remake na Korean novela, parang HD naman yung mga ginamit nila. Alam ko, My Girl din, film cam na yan eh. Yung film cam na yung dati pang film cam, yung nung nauso na ginamit yun sa TV. Only You din, Lovers in Paris din naman, and even those in GMA, Stairway to Heaven, yung mga Kim Samson. Pero kasi yung Pure Love nga, na talaga siya. Kumaga swerte talaga kayo, na-spoil na kayo nung ganun, na Plus, yun, swerte kayo dun sa parang part na at least, modern na yung equipment, na,
ang director nyo ay film director. Tapos, yung editing yung editing yung sasabihin ko na parang, bukod sa ang galing ni Ate Jerry, parang na din, syempre na rin, anong tawag dito, yung mga mechanism din, high-tech na. So, ang ganda na nung luha, ang ganda na nung sanib. Yung alam mo yun, yung hindi mo na siya dadayain. Ang swerte din namin sa VFX namin. Correct. Sa mga editors namin. Alam mo, lahat ng editors namin, puro kami babae. Ay, may lalaki kami isa pala. Pero halos puro babae. Ate Piki! Millennial din lahat. Oo, millennial din lahat ng nyo, di ba? Ng halos ng Kahit si Ate Ro, di ba? Ang AP nyo, millennial din. Oh, perfect. Pero yun naman, syempre kung sa sa ibang bagay, nasa material talaga. Yes. Kasi in fairness, sa 49 days at compared sa lahat ng K-drama na ini-remake na dito sa Pilipinas, yung Pure Love kasi yung hindi love story na hardcore. Lahat kasi, di ba, either rom-com or love story talaga. Green Rose love story, di ba? Maganda kasi talaga yung kwento. Pero yes, we declare that Pure Love is indeed the best K-drama adaptation. Kung i-argue nyo, syempre I'm sure sa GMA meron din na number 1. At hindi rin Pure Love maaaring hindi rin Pure Love ang number 1. Ano man sa kanila number 1? Ang sinasabi lagi online ay Stairway to Heaven. Yung kay Rian tsaka kay Victor. Maganda. Napanood mo? Hindi rin. Hindi ko nasubaybayan. Mas Kim Samson yung nasubaybayan ko eh. At saka yung kay Regine. Pero yun, sa replay ko na lang yun nasubaybayan eh. Mag-agree ako dun sa sinabi mo. Blessed kami kasi maganda talaga yung story ng 49 Days. Kaya ang assignment ko sa'yo, manoorin mo yung Korean. Yes, ito na nga, no? Meron pala sa View. Diba? Wala sa Netflix eh. Hinanap ko sa Netflix, wala. Sa View meron. So, meron ng chance. So, promise mo yan sa akin Pero wish ko sana may Tagalog dubbed. Kasi gusto ko talaga, ayoko na kasi magbasa ng subtitle eh. Yun lang naman ang dahilan kung ba't hindi ako nanonood ng K-drama, mga day. Really? Dahil ayoko ng subtitle. Yun lang yun. Pero, anything else? Panoorin mo kasi talaga, ma'am. Magkakaroon ka ng magkakaroon ka ng newfound appreciation, parang gano'n. Yes! Yun yung nakakatuwa sa yung hindi ka magki-cringe na, bakit ganito yung sa Pilipino? Bakit ganito yung, hindi ka magkakaroon ng gano'n. Magkakaroon ka ng, okay, ito yung version nila. Magkakaroon ka ng newfound appreciation nga dun sa mapapanood mo. Ayun. Sige. Pero that's why Pure Love is the best. Hopefully, hindi niya i-discredit yung aming mga opinion, no? Kasi ako, hindi ko napanood yung original. Si Ate Rina naman, taga-Pure Love siya mismo. So, syempre, hindi naman niya pwedeng sabihin pangit ang show niya. But, 3 times. Yung 49 Days. Yes. So, sobrang favorite. My gosh. So, yun. Sana na-defend namin, na-justify namin kung bakit Pure Love is the best K-drama remake. At dahil dyan, Ate Rina, anong mga ganap mo? Baka meron ka mga gustong i-share sa ating mga ka-rewind listeners? Mapapanood niyo ako sa, dyan. Yung vlog mo. Ayaw mo pang i-promote? I-promote mo na yan. Ayan, kung gusto niyo makita kung anong pagmumukha ko, pwede kayong manood sa Rina with a Twist. So, walang space. Tuloy-tuloy. Rina with a Twist. And, yun lang. Bukod sa maganda niyang mukha, makikita niyo ang ganda ng Japan. Yes. Yun lang. Diba? Wala na ako sa Pilipinas, pero every time na itatag ako ni Jimpy sa panonood niya ng Pure Love, alam niyo, totoo talaga, naaalala ko yung kung paano siya ginawa, yung nasan ako nung mga panahon na yun, anong amoy nung set. Promise, totoo talaga. Pati amoy ng set, Oo. Sobrang, it brings back memories talaga. Yes. And I think, dahil even before naman the shutdown, si Ate Rina ay nauna ng Fumlay
na nagkaroon ng nagkaroon na siya ng career change, patagal na, no? Pero Oo. siguro yun, Pure Love ang isa sa mga legacy mo. I mean, hindi ikaw yung unit head, hindi ikaw yung Hindi. director, pero Wala lang, as gusto ko lang. part of the team that created Pure Love, Oo. it is your legacy. Actually, hindi naman yun sa kanila. Hindi yun lihim sa mga friends ko. Alam nila na pag tinatanong nila ako, yun talaga lagi ko yung sagot. Ako naman, i-follow nyo na lang kung meron kayong mga comments, suggestions, or objections kung ano ang best K-drama remake sa inyo o kung ano pa ang gusto nyo marinig or i-rewind natin with a sip of wine, just follow the Rewind Podcast on Instagram. Yun lang yun. The Rewind Podcast, pero ang spelling are REWINED. Because rewind. Mag-rewind tayo na kasama ang wine. So, isa na namang throwback, nag-throwback tayo to 2014, ang panahon kung kailan, ipinalabas ang Pure Love na remake. And salamat sa pagsama sa amin ngayong gabi. You're welcome. And sana, meron kayong mga wine na habang nagchichismisan tayo or nakikinig kayo sa ating kwentuhan. Sana nag-agree sila sa atin, no? Correct. Actually, yan ang wish natin, no? Although, welcome natin yung mga mag-object kasi karapatan naman nila yun. Pero welcome pala sa'yo ang sa'yo lang. Welcome sa'yo ang ang pakikipagbalitaktakan kung meron silang hindi ako makikipagbalitaktakan. Charot lang. Hayaan ko lang kayo dahil to each his own naman yan. Pero, still. Pero sana panoorin nila yung Pure Love, no? Correct. Sana, bago nila panoorin ng Pure Love, sana magkaroon ng platform. So, paging I1TFC, sana, dahil natapos na ang rerun, and sana by this time, no? Kasi matagal pa naman to as we record, matagal pa naman to lalabas. Pero sana by this time, nasa I Want na ang Pure Love. Para para makarelate yung mga yung mga listeners. Sana mapunta siya sa Netflix. Sana, kasi ngayon nga wala yung 49 days. So, till the next session that we will have na magto-throwback na naman tayo kung ano ang ating mga naging best memories of anything and everything, kung saan tayo ay makaka-relate lahat-lahat. At at the same time, ito na, pwede ko nang sabihin to na may matututunan kayo by the end of every session. Hindi na tayo basta nag-rewind. So again, let's rewind to the past with a sip of wine only here on Rewind, a Throwback Podcast.